Good morning, heartmates. And settle down po muna tayo and tayo po ay kailangan po tayo na may paglapit po sa ating Panginoon. And I encourage everyone po na i-share po yung ating live stream and binibigyan ko po kayo ng ilang segundo po. Thank you po. If tapos na po tayong i-share yung ating live stream is pwede na po nating i-silent yung mga phones po natin para po walang distraction sa outside world. Um, and ano po, may lalabas po mamaya sa screen na prayer list po is ito po yung susundan natin. And lahat po tayo ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Yes, hallelujah Lord of Father, Panginoon. Maraming salamat Panginoon dahil sa pagkakataon na naman Panginoon ay pinagsama-sama mo na naman kami sa iyong iglesia Panginoon. And Panginoon, bigyan mo ng encouragement, Panginoon, ng mga puso, Panginoon, ng bawat dumudulog sa iyo, Panginoon, sa iglesyang ito, Panginoon, ng kanilang mga business, Panginoon, ng kanilang mga problema, Panginoon, ay isang tabi muna nila, Panginoon, dahil ang araw na to, Panginoon, ay inaayon lamang, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon. Ibigay ang buong puso namin, Panginoon, upang maglingkod lamang sa iyo, Panginoon. And nag-uma po na pagsamba, Panginoon, ang aming tema ngayon, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. And patuloy, Panginoon, na kami nananalangin, Panginoon, sa mga papunta pa lamang, Panginoon, ay encourage din, Panginoon, ng kanilang mga puso, Panginoon, upang magpuri sa iyo, Panginoon, at dumulog, Panginoon, sa iyong iglesia, Panginoon. Huwag nilang isipin, Panginoon, ng kanilang, kung ano po, Panginoon, ng kanilang iniisip, Panginoon, sa buong maghapon, Panginoon, kundi, Panginoon, bigyan mo sila ng peace, Panginoon, sa kanilang mga puso at isip, Panginoon, na maglilingkod sila, Panginoon, upang sa iyo lamang, Panginoon. And dinadalangin ko rin, Panginoon, mamaya, Panginoon, na magpatuloy pa, Panginoon, ng aming programa, Panginoon, na dumaloy, Panginoon, ng mapayapa, Panginoon, ng may paglapit, Panginoon, sa iyo. Sa iyo lamang, Panginoon, namin dinadalangin, Panginoon, ng aming panalangin, Panginoon. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos.
Good morning po sa ating lahat. Good morning. Minsan pa po nating purihin ng Diyos. Palakpakan po natin siya. Palakpakan po natin si Lord, yung deserve na palakpak ng Diyos. And salamat Panginoon sa umagang ito na kami sama-sama tayo. We're thankful na tayo minsan pang pinagsama-sama ng Diyos. Amen. Alam nyo po, itong verse po natin sa umagang ito, sabi nga po, in unang Kronika 17:20, wala kang katulad, O Yahweh, wala kaming kilalang Diyos na tulad mo. Bakit nga po ba ito nabanggit sa verse po na ito? As we go back sa Old Testament, sabi nga po doon that the Lord dwells, or His presence ay sumisimbolo po through the Ark of the Covenant. Kung mababasa po natin ng patuloy yung Old Testament. And before po kasi, ang paraan ng paglapit nila sa Diyos ay ang presensya ng Panginoon ay through the Ark of the Covenant. And sabi ni Haring David, siya daw po ay nakatira sa isang magandang templo. Pero yung Ark of the Covenant daw ay nasa isang toldang simple, palipat-lipat. And he desire na gandahan or patayuan ng templo itong Ark of the Covenant dahil sa kanya, para sa kanya, ito ay sumisimbolo ng importanteng bagay sa kanila during their time. And sinabi ni Propeta Nathan na ang sabi ng Panginoong Diyos ay wag na daw tayuan ng templo dahil may isang mas higit na templo na itatayo ang Diyos through the generation of David. And kung ano po yung templo na yon na makikita po natin sa panahon na ito, yun po ang Panginoong Jesus. Na hindi na kailangan ni David na gumawa ng engrandeng bagay para masabi niya yung pagsamba niya sa Panginoon dahil mismo ang Panginoon ang pinakadakila na sa lahat. Yung pangako niya, wala pong maihahalin tulad sa kaya po nating i-offer sa Kanya. O kayang ipakita na, Lord, mahal ka namin kaya ito yung gagawin namin. Pero hindi natin kayang higitan yung kayang gawin ng Panginoon sa mga buhay po natin. Kaya nga po, sa pangako po niya during their time, na naranasan naman po natin ngayon yung pag-ibig ng Panginoong Jesus, na na-establish yung angkan ni David. At ang panahon natin ngayon, nakikita po natin, ang Panginoong Jesus ang kasagutan ng lahat ng bagay. As we go through the Word of God, makikita po natin, wala tayong anumang kayang ibigay sa Panginoon dahil siya na mismo, sobra-sobra na, higit-higit pa. Kaya po, pwede po ba nating sabihin sa Diyos, wala kang katulad. Wala kang katulad, Panginoon. Kaya po sa umagang ito, nakaabot sa atin yung salita ng Panginoon. Sabi nga, lahat ay magpupuri sa Kanya. Amen. Sige po, patuloy tayong mawit sa Diyos. Lord, wala kaming ibang dala ngayon, kundi yung mga puso lang po namin ngayon, Lord. Hindi po namin maihigitan ng anumang yaman o mga bagay na meron kami. Talino man, ganda man ang estado sa buhay. Ang tanging magagawa lang po namin, Panginoon, ay sambahin kung sino ka. Kapangyarihan mo, yung kadakilaan mo, yung pagtupad mo, Panginoon, sa mga pangako nyo. Yon, Panginoon, ang aming pupurihin. Kaya po sa umagang ito, let the Word of God, let the joy and peace of God, let His blessing ang maging dahilan ng pagpupuri po natin sa Kanya. Tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes. Yes, Lord, in the light of you.
treasure turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy is the Lord Almighty. The Lord Almighty. Only you are worthy. Yes, Lord, you're worthy. Of it all. Sabay-sabay. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Matchless, endless love unrestrained. This is our God, ever rejoicing. We will sing, Lord, of your goodness sa mga buhay po namin. And everyone will see. Every child. Every tribe will see your glory. Every nation bow before you. All our treasures turn to ashes in the light of you. As we're singing, holy, yes, Lord, is the Lord Almighty. Only you are worthy. We're singing. All the praise and the glory belongs to Jesus. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. This is our God. Yes, this is our God. Praise and glory. Glory, honor and strength unto our God. Yes, Lord. Unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. There is no one like our God. There is no one like our God. Can we shout? There is no one like our God. Let's declare there is no one no one like our God. There is no one like our God. There is no one like our God. Yes, no one. No one like our God. There is no one like our God. There is Wala kang katulad, O Diyos. wala kang katulad, O Diyos. Sabihin natin. Wala kang katulad, O Diyos. Yes, Lord. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, Mas malakas. wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang All the praise and glory. praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. Praise and glory. Praise and glory, honor and strength unto our God, unto our God. Your matchless, endless love unrestrained. Sigaw natin. Wala kang katulad. Wala kang katulad, O Diyos. Woo! Wala kang katulad, O Diyos. Wala kang katulad, O Diyos.
Lord. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Tunay, Lord, na sinasabi po namin sa aming kalagitnaan, Panginoon, wala kang katulad. Yung mga pangako mo, Panginoon, patunay yon, Lord, na ikaw ay tapat sa mga salita mo. At ang kapangyarihan mo, Panginoon, hindi nun masasakop, Lord. Masasakop nun, Panginoon, yung mga plano po na iniisip po namin. Dahil lahat, Panginoon, ay kontrolado mo. Lahat, Panginoon, ay nasa iyong kamay. Tulungan mo kami, Panginoon, sa mga buhay po namin. Ikaw ang mas tignan po namin, higit sa mga bagay. Nakala po namin kaya namin ibigay sa iyo. Higit, Lord, yung pag-ibig na binigay mo po sa amin. Tulungan mo kami, Lord, na ito yung maging pundasyon ng aming pagsamba. Lahat ng ginawa mo, mga pangako mo pa, Panginoon, na mangyayari sa mga susunod na panahon. Habang nag-aantay kami, Panginoon, sa iyong pagbabalik, makita mo kami, Panginoon, patuloy na lumalago yung puso po namin sa pagsamba sa iyo. Not by, Lord, the strength na meron kami, kundi sa kung sino ka sa mga buhay po namin. Patuloy tayong umawit sa Diyos. Malaya po tayong lumapit sa Panginoon. Malaya tayong magsambit ng papuri, ng pasasalamat, ng hinaing, pag-iyak, tuwa sa Panginoon. Yung dinggin, Panginoon, ng mga panalangin po namin as we worship you. Iyong dinggin, itong dalangin, sa puso at damdamin, maghari ka sa akin. Nagsusumamo, O Diyos, ako'y akapin mo. Ayoko nang sa'yo ay malayo. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko, sa bawat sandaling nasasaktan. Salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatin, ngalan mo'y sasambahin, lililimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Patuloy tayong lumapit, dumalangin sa Panginoon. Iyong dinggin, itong dalangin, sa puso at damdamin, maghari ka sa akin. Nagsusumamo, O Diyos, ako'y yakapin mo. Ayoko nang sa'yo ay malayo. Ikaw
buhay ko, ikaw ang siyang pag-asa ko. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko, sa bawat sandaling nasasaktan. Salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin, dililimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Sasambahin itong puso, itatanghal sa buhay ko, sa bawat sandaling nasasaktan. Salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin, dililimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Sasambahin pag-ibig kong puso, itatanghal sa buhay ko, sa bawat sandaling nasasaktan. Salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin, dililimutin pag-ibig mo sa akin. Patuloy natin sambahin ng Diyos. Tatanghal sa buhay ko, sa bawat sandaling nasasaktan. Salamat at ika'y nariyan, ika'y luwalhatiin, ngalan mo'y sasambahin, dililimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Dililimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Dililimutin pag-ibig mo sa akin, ikaw ay pupurihin. Ikaw ay pupurihin. O Jesus, ikaw lamang ang aming buhay. Tulungan mo, Panginoon, ang mga puso po namin sa lahat na nangyayari sa aming buhay, sa lahat ng pangyayari, sitwasyon. Walang maikukumpara, Panginoon, sa kagalakan ng pag-ibig mo na natanggap po namin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo maging ganap ang mga buhay na ito sapagkat ikaw ang aming Diyos. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko. Sinasambit namin, O Jesus. Oh Jesus, ikaw lamang ang buhay ko, Sapagkat ikaw ay sapat. ikaw ay sapat, wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw ay sapat, O Diyos. Ikaw ay sapat, Wala nang iba. wala nang iba. Kaligayahan ko, kaganapan ko, oh Jesus. Ikaw lamang.
buong pusong sabihin, Lord, sa'yo lang kami sumasamba. Ikaw ang aming Diyos na patuloy namin tinataas sa mga buhay po namin. Sa'yo lamang. Sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba ang pupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala sa habang buhay. O Jesus, sa'yo lamang, sa'yo lamang sumasamba, magpupuri, maglilingkod sa'yo. Ikaw ay tapat, sa'yo magtitiwala, sa habang buhay. O Jesus, sa habang buhay, sa habang buhay. O Jesus, sa habang buhay. O Jesus, ikaw lamang. Ito po ang panalangin po namin, Panginoon, na patuloy mong pagharian yung mga puso po namin. Lord, binubuksan po namin ang aming mga puso sa dakilang plano mo sa aming mga buhay. Sa kalooban mo, Panginoon, makita po namin ang patuloy, Lord, na iba, Panginoon, at walang katulad yung magiging buhay po namin, Panginoon, kapag kami patuloy na nagtiwala sa iyo. Ang pagsamba po namin, Lord, ay nakabase sa kung sino ka at sa patuloy mo pang gagawin sa mga buhay namin. Dinedeklara po namin, Panginoon, na sa iyo ang papuri at pagsamba, pagluwalhati sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen! Good morning po sa ating lahat. Ayan. Praise the Lord. Good morning, Heartmates. Ayan, napagpala po ba ang lahat sa ating awitan? Ayan, napakasarap po magpuri sa ating Panginoon. Amen po ba? Ayan, so praise the Lord for our worship. And at this time po, tayo naman po ay magpupuri sa ating Panginoon through our finances sa pamamagitan ng ating pagkakaloob sa ating Panginoon. Mabuti ang Diyos, hindi lamang po sa ating iglesia. Amen po ba? Ayan, pati po sa ating mga personal na buhay. At dahil dyan, karapat-dapat na nating ibigay ang ating mga kaloob sa ating Panginoon. Ayan, so at dahil dyan, dapat we have our tithes, offerings, and pledges po. So para saan po ang mga ito? So yung tithes po natin, ito po yung 10th part ng ating income. Ito po ay nararapat at para dapat po sa ating Panginoon. And
Saan po ito napupunta? Ginagamit po natin ito sa ating church expenses po, dito po sa loob po ng ating church building. Like rent, of course. We have our maintenance fees as well. We have for our elevator, ayan, common CR, electric bill, of course, and of course, para sa ating mga repairs as well. At iba pa pong mga miscellaneous fees and expenses sa loob pa rin po ng ating panambahan. We also have our offering. So ito naman po yung ginagamit natin para sa ating po mga outreaches. Ayan. So meron po tayong Bible studies and of course, meron po tayong campus hangout na ginagawa po natin every Friday po. So ito po yung mga kasama po natin sa atin pong campus hangout. Ayan, dyan po sa Pulo National High School. And of course, soon po, pwede na rin po natin yan na-extend sa Dalandaran. Coming soon po yan. So ito po yung gawain namin every Friday po sa youth, sa campus hangout po. Ayan, dyan po sa Pulo. And of course, we have our pledges. This is our hearts na nagpapasalamat at nabibless sa ating mga pastors, especially as we see them na nag-i-strive po sa heart po nila sa kanila pong ministry. So this is our tithes basket. Ito pong malaking basket po natin. Dito po napupunta yung ating mga tithes na ginagamit po natin sa ating mga expenses. And of course, ito pong maliit na to is to support our gawain or missions like campus hangout and Bible studies. So as we continue rin po, meron po tayong form sa likod kung gusto po nating i-segregate po yung ating po mga ibibigay po. Pwede po nating isulat yon. And of course, meron din po tayong mga blank envelopes just in case po na wala pa po tayong sariling pong envelope po na meron po nating pangalan. And of course, kung wala rin po tayong dalang cash ngayon, ayan, okay lang po yun dahil meron po tayong GCash. Ayan, dinidisplay po natin yung QR codes. Meron din po tayong QR code dun po sa likod. Pwede mo nating i-scan. And of course po, this is also napupunta rin po para sa atin pong gawain para sa ating Panginoon. Tulay pong nagagalak ang Panginoon nagagalak din pong magbigay po sa Kanya. Amen po ba? So kaya naman, bago tayo magbigay, ibigay ating kaloob sa ating Panginoon at pag-pray po muna natin ito. Tayo pong lahat ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in heaven, we want to thank you, O God, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Dahil minsan pa, Panginoon, binigyan mo kami ng opportunity, Panginoon, to worship you, Panginoon, through our singing, Panginoon, through our worship team, Panginoon, but also, Panginoon, sa aming pong opportunity para po makapagbigay po sa inyo, Panginoon. Dahil alam po namin, Panginoon, na ikaw ay tapat, Panginoon, not just for in our church, Panginoon, but rather on our personal lives, Panginoon. We know, Panginoon, na pinagpapala mo kami, Panginoon, sa araw-araw po, Panginoon. Kaya naman, sa mga oras na ito, Panginoon, as we pray right now, Panginoon, dalangin ko, Panginoon, sa mga puso po namin, Panginoon, na i-ready po namin ito upang ibigay po sa inyo, Panginoon, ang nararapat nga po para sa inyo, Panginoon. Ikaw pong maitaas, Panginoon, through our giving, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na magpagpala po, Panginoon, ang aming church, Panginoon, through this giving, Panginoon. Patuloy po, Panginoon, ikaw ang pinapupurihan, pinapasalamatan sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. So, pwede na po tayo magbigay. Ayan. Okay lang. Nalito ba siya? Okay lang. Ayan. Praise the Lord sa ating pong mga kaloob. Tayo pong muli ay lumapit sa ating mabuting Diyos. Hallelujah, Father in heaven. We want to thank you, O God, Panginoon, sa mga kaloob, Panginoon, ng aming mga kapatid, Panginoon, sa pananampalataya, Panginoon. As we pray right now, Panginoon, we know, Panginoon, na ikaw po ay nagalak, Panginoon, sa aming pong mga kaloob. Kaya naman, Panginoon, we pray, Panginoon, ng lahat po ng ito, Panginoon, ay magamit po, Panginoon, sa aming panambahan, Panginoon, to this church, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ikaw, Panginoon, na mag-glorify sa mga bagay nito, Panginoon. Patuloy, Panginoon, na ang mga nagbigay po sa offerings, Panginoon, ay magamit po ito, Panginoon, through our missions, Panginoon, at patuloy, Panginoon, na ma-extend po namin ang aming pong mga gawain, Panginoon. Patuloy na ikaw ang maitaas, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon, at patuloy niyo pong i-bless, Panginoon,
ang aming pong gawain, Panginoon, para po sa inyo. We thank you, O God, Panginoon. This is all we pray. In Jesus' name, Amen. Happy Sunday, Heartmates! Kamusta naman po ang bawat isa? And syempre, kamusta rin po ang ating mga kapatid sa online? And please don't forget to like and comment and share po ang ating online live Sunday worship service. And syempre po, welcome po kay Lance, Jasmine, Jacob, James, and Jana. And syempre po kay Brother James. Ayan. Father po ni Sister Janica. Welcome po sa Heart Community Church.
And syempre po, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa ating mga gawain. Recharge Prayer Night, Wednesday, 7 p.m. on-site and via Google Meet. And Heart Journey, knowing more about Jesus Christ and becoming more like Jesus Christ. Join the discipleship group now. And for our fellowship po, Youth Ablaze, mamaya po yan. Pwede po kayo sa aming mag-join mamaya. Ayan. And Heart Moms, every week discipleship po yan after Sunday service and ministries. Music, dance, ushering, finance, admin production, and outreach. Since we are also preparing po for join our ministries now. And speaking of campus hangout, nakabalik na po tayo sa klase at nakabalik na din po tayo sa campus ministry. Ayan, praise the Lord po. And let us support this ministry through our prayers or our finances. Or pwede din po tayong sumama every Friday po yan, 11:45 a.m. onwards. And Bible study po, and please feel free to tap us if we are interested po na mag-open for Bible studies. And please follow us on our social medias po, FB, IG, TikTok, and YouTube channel. You can search Heartmates po or Heart Community Church. Pagka-search nyo po yan ay maaari na po siyang lumabas. Ayan, and please feel free to like and share, subscribe po para tuloy-tuloy ang ating connection sa Lord. And syempre po, hindi to pwede mawala ngayong umaga ang pag-aaral ng salita ng Diyos. Word of God, our senior pastor, Pastor Marlon Manases. Salamat sa mga escort ko, ano? Grabe. Grabe, dami kong escort, 3. Good morning, everyone. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Pwede bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Ayan. Minsan pa, isa pong karangalan, ano? Nakakatuwa makita, no? Pag buong pamilya ang magkakasama, especially yung pamilya ni Sister Malu. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Welcome po kayo rito. Ayan. Tsaka po sa mga bago, welcome po sa inyo. Isa pong mapagpalang umaga sa bawat isa. Before that, I would try to open my tab. Ayan, magbukas. We're still in our series sa nag-uumapaw na pagsamba. And by the way, gusto ko magpasalamat sa mga patuloy na nagsusupport po sa ating campus ministries. Napakaganda po at malaking tulong po yung nagagawa po ninyo. Yung mga maliit na panalangin, yung support po natin financial, ang dami pong kabataan ang nailalapit po natin sa ating Panginoon. And hopefully, alam niyo po, I'm aiming and I'm praying to God na mas marami, kung pwede nga lang lahat po ng eskwelahan po na nakapaligid po sa atin, mailapit po natin ng mga kabataan sa ating Panginoon sapagkat sa panahon po ngayon, though we know that yung mga kabataan po ay pag-asa ng bayan, but so far, sa ngayon po ay hindi na po nagiging maganda ang tingin po ng lipunan sa mga kabataan. Sapagkat marami po ngayon, hindi naman lahat, pero na dululong sa masamang bisyo, or hindi naman kaya nagtitrip sa labas, tinan mo yung katabi mo. Oh, hindi naman yan, ano? Yung nananapak na lang, alam niyo po, nakakalungkot, no? Sasakay ng jeep, yung, kung napanood niyo po yun, tapos ginulpi po yung matandang lalaki, nakakalungkot. Huwag niyo pong gagawin po yun. At isa lang po yung solusyon dyan, mailapit po natin ng mga kabataan sa ating Panginoon. And hopefully, samahan niyo po kami na hindi man po namin kayo makasama physically, but through your prayers and support po financially, malaking tulong po ito para po sa ministry po natin. Sige po, dako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. We're still in our series, nag-uumapaw na pagsamba sa ating Panginoon. And I do believe na marami po sa atin na pagpala when we talk about pagsamba sa ating Panginoon. Ang pagsamba pala ay hindi isang simpleng gawain. Ito po ay sa pamamagitan ng pag-awit sa Panginoon, pag-aalay ng buhay, at higit sa lahat, sa mga gestures po natin, pagpapakita po yan ng pagsamba sa ating Panginoon. Kaya naman, please open your Bible with me in Galatians chapter 3, beginning from verse 23 to 24. Colossians chapter 3, verse 23 to 24, ang sabi po ng ating Panginoon, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward, you are serving the Lord Christ. Sabi po sa wikang Tagalog, anuman ang iyong ginagawa, gawin ninyo yan ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Sapagkat si Kristo ang Panginoong pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon nang gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Samahan niyo po ako manalangin panandalian.
Father in heaven, once again, we are grateful, Panginoon, sapagkat alam po namin na sinamahan mo kami, Panginoon, sa maghapon at sa mga nakaraang linggo, Panginoon, na dumaan po sa amin pong mga buhay. Kaya naman this morning, Lord Jesus, we ask for your Holy Spirit to move in our midst. Samahan po kami, Panginoon. Kung meron man po sa amin, hindi maganda ang pakiramdam, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord Jesus, ikaw po yung magpagaling sa kanila, especially sa mga kapatid po namin hindi po nakatungo sa aming panambahan, due, Panginoon, sa kanila pong nararamdaman sa pagkakataong ito. We do believe, Lord Jesus, na kayang-kaya mo silang abutin ng inyong pong mga kamay at pagalingin sa pagkakataong ito. Gayon din naman, Panginoon, ang inyong pong lingkod na may iniin pagkakataong ito. At nawa, Lord Jesus, hindi lamang po, Panginoon, ang aking sasabihin, ang siya pong maitaas sa umagang ito, kundi ang salita mo lamang ang maitaas sa aming kalagitnaan at patuloy po naming maranasan ang pagpapalang nais mong ipaliwanag po sa amin sa pamamagitan ng inyong pong salita. We thank you, Lord Jesus, and these are prayers sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon once again. Okay? Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Alam ko marami sa atin nabasa na ang teksto na ito. But still, bigyan natin ng background para mas maunawaan natin at maintindihan natin ng gusto ano ba ang gustong sabihin ni Paul nung pagbinasa natin yung Colossians chapter 3, 23 to 24. Konting background check po tayo. Isinulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Colossians upang ipakita ang kataas-taasan at kasapatan ni Jesucristo. Ibig sabihin, kapag tayo po pala sa Christian, kapag meron tayong Kristo sa ating buhay, experience po natin yung kasapatan sa ating pong buhay. Kasi po marami po sa pagkakataon na yon is marami silang hinahanap na kulang sa kanilang buhay. Tingin sa katabi. Ano ba yung mga kulang sa'yo? Tanungin mo nga, may kulang ba sa'yo, kapatid? And somehow, kapag meron po tayong hinahanap sa ating sarili at hindi natin masatisfy ang ating sarili, makuha man natin yung gusto mo, I do believe on this. And please, agree po kayo kung tama, no? Maghahanap tayo ng makapagsasatisfy sa atin. Wala pong katapusan. For example, you're aiming na magkaroon ako ng iPhone 17 Pro Max. Wow. Ang ilan sa atin, pinag-iipunan pa yan. Grabe, makabili lang ng iPhone 17 Pro Max. Ako po ay naka-iPhone 15. Ito po ay pagpapala ng Panginoon. Hindi ko po ito binili. Bigyan lang po sa akin ito ng aking kapatid. And praise be to God, kung magkakaroon ako nun, salamat sa ating Panginoon. Pero I'm not aiming na kailangan magkaroon ako nun kasi pag di ako nagkaroon nun, parang malungkot, parang hindi ako in. Yeah? Pag tinabihan mo yung katabi mo, tapos ang ganda-ganda ng phone, parang merong konting inggit eh. Tingin nga sa katabi. But believe me, kahit sabihin mo ma-accomplish mo yung gusto mong mangyari sa iyong buhay, makuha mo yung gusto mong bilhin, gusto mong gadget or whatsoever, I tell you, after 1 week, 1 month or whatsoever, maghahanap ka na naman ng bago. Tama? Are you with me? Naalala ko dati nung I was, I think, graduate ako ng high school, so nag-work ako from gasoline station. Bumili ako ng unang-unang kong cellphone, yung Nokia na colored. Na-familiar kayo doon, yung mayroong snake or whatsoever. Bumili ako noon. Grabe, ayaw kong magasgasan. Dapat pag ilalapag ko yun, pag matutulog ako, nakalagay din sa unan. O yung mga gumagawa, yung phone nila nakalagay sa unan. Kasi bawal magasgas. Pag nagasgas, ang pangit na. Tapos binibilan pa ng magagandang case, iba-ibang kulay, may pailaw pa sa likod. Naalala niyo yun? Ay, wala na. Ako lang nakaalala yata, no? And somehow, sa panahon din natin, ganoon din. But I tell you, Colossians talks about na pag meron tayong Kristo, doon natin makikita yung totoong satisfaction. Tanong, satisfy ka ba sa buhay mo ngayon? Or meron ka pang hinahanap? At pagdating sa chapter 3, pinag-usapan doon, tinuruan niya ang mga mananampalataya kung paano mamuhay bilang taong binago ng ating Panginoon. Binago ba tayo ng ating Panginoon? Kasi ito po yung dapat na pinapamuhay natin. Ito dapat yung nilalakaran natin. In verse 22 to 24, talks about how we're going to respect our parents, our loved ones, etc. and so on and so forth. At nilinaw niya na nagpapaalala na ang anuman ng ating ginagawa ay dapat gawin natin ng buong puso para sa ating Panginoon at hindi para sa tao. Are you getting my point? Alam niyo po, ito po yung dilema sa panahon po natin ngayon. If you're doing something at pag hindi tayo na-appreciate, kadalasan, hindi na natin pinagpapatuloy ang ating ginagawa. Tingin sa katabi. Ikaw ba to kapatid? But I tell you, if you're doing something at ginagawa mo yan ng maayos at ginagawa mo yan para sa ating Panginoon, tuloy mo lang kasi hindi mo naman yung ginagawa sa tao eh. Ginagawa mo yan para sa ating Panginoon. Tinuturo ng tekstong ito na ang worship ay hindi lamang isang gawain tuwing linggo, kundi isang pamumuhay na nakasentro sa ating
Panginoong Jesus. Kaya naman, whenever we are singing, whenever we are raising our hands sa ating Panginoon, hindi po tayo yung sentro eh. Ang pinakasentro po ng ating pagsamba, walang iba, kundi si Kristo. Amen po ba? Pwede bang palakpakan natin si Kristo? At sabi ko nga rito, kapag ang lahat ng ating ginagawa ay iniaalay natin sa Kanya, ang ating buhay ay nagiging tunay na pagsamba sa Diyos. Kaya naman ang title po natin sa umagang ito, Worship a Way of Life. Worship a Way of Life. Ang worship pala ay hindi lang ginagawa every Sunday. Ang worship pala ay hindi lang basta pag-awit. Kaya naman, whenever we are saying worship, madalas ang pumapasok sa isipan natin, pagkanta, okay? Di naman kaya pagtaas ng kamay, o di naman kaya pagtugtog. Kanina may nag-comment sa sa online. Pastor Marlon, sana po mapanood kita ulit gumitara. I think tropa ko to nung high school pa. But then again, hindi na tayo, minsan possible naman, pero mas focus na po natin ang pagtuturo sa ating Panginoon. But still, hindi po yun yung punto ng ating Panginoon. Pero sabi ni Pablo, ang worship ay pa sa isang bahagi ng Sunday service. Hindi lang pala pagkanta, hindi lang pala pagtaas ng kamay, hindi lang pala pagsayaw, hindi lang pala pag-iyak sa ating Panginoon. Ipinag-uusapan po pala, pag-usapang worship, ito po pala ay usapan ng ating pong buhay. Tingnan nga sa katabi. Ang worship po ay hindi po usapang pag-awit. Ito po ay usapang buhay. Sabi mo sa katabi mo, usapang buhay ito. Kumusta ang iyong pamumuhay? Kumusta ang iyong paggawa? Kumusta ang iyong paggawi? Kumusta ang iyong pakikipag-usap? Kumusta ang iyong pakikipagsalumuha sa ibang tao? It talks about a way of life. Ang worship ay isang paraan ng pamumuhay. Gusto ko maintindihan po ninyo. Ang worship po, ang pagsamba po, ay isang paraan ng pamumuhay. Ang bawat gawain natin ay maaari maging isang handog ng pagsamba sa Diyos kapag ito ay ginagawa ng tama para kay Kristo. Are you getting my point? Okay? Kapag kausap po, ang hirap humakbang. Kanina po, share ko lang po ng konti. Akala ko po, hindi po ako makaka-attend eh. Kasi unang-una, hindi ko po talaga malakad. Pinicturean ko po yung paa ko, sabi ko, Pastor Omar, ikaw munang bahala. Binigyan natin ng kaba si Pastor Omar. Hindi ko alam kung makaka-attend ako. But I'm praying to God, Lord, matapos lang ang service. Hindi ako papayag. Kasi, nire-remind sa akin ng Panginoon, while I'm preparing this message, a worship is a way of life. Then, after nun, tinuruan ko yung aking sarili. Pagkatapos daw ko atin, abay, hindi naman yata pwede yun. So, pinalalahan ko yung sarili ko. Hindi naman pwede yun, di ba? You are creating message sa ating Panginoon. You want to teach each and every one, a worship is a way of life. Tapos, hindi ka atin sa panambahan. So, sa akin lang po ito. So, that's why I work out, punta po ako sa parking, kahit sobrang hirap talaga. But praise be to God, kanina nagpe-pray po si Pastor Omar at ating po mga kapatid, medyo naiibsan po siya. But I do believe, mas kaya pa pong pagalingin ito ng ating Panginoon ng mas mabilisan. Are you with me? Or, hindi man pagalingin. This is one thing is for sure. I will serve the Lord our God. Kasi po, ganun po yung buhay eh. O, sige po, okay, tuloy niyo lang po yan. And gusto ko maintindihan ninyo, dapat ganoon din po yung mindset ng bawat mananampalataya sa panahon po natin ngayon na ang worship ay way ng ating pong mga buhay. Hindi yung pag hindi ka okay, hindi ka na magpupuri sa Panginoon. Hindi yung tipong pag hindi ka na busy, doon ka lang available na magpupuri sa ating Panginoon. I tell you, busy man tayo o hindi, ang buhay po natin ay pag-aalay ng pagsamba sa Diyos. Are you getting my point? Sabi nga ni Warren Wiersbe, the highest form of worship is the devoted service of an obedient heart. Yung pala yun. And I tell you, hindi po sa lahat ng pagkakataon sumusunod ang ating puso. Hindi sa lahat ng pagkakataon masaya kang sumunod sa Diyos. Tama mali. Hindi sa lahat ng pagkakataon excited ka. May mga pagkakataon talaga down ka. May mga pagkakataon ayaw mo talaga. May mga pagkakataon tinatamad talaga tayo. But I tell you, it is not enough reason for us not to worship the Lord. Are you with me? Are you getting my point? Because our God is deserve yung ating pagsambang nararapat para sa Kanya. Kaya naman pag-usapan po natin, I have here 3 things to ponder. Paano ba natin makikita yung worship na way ng ating po mga buhay? Number 1, ang sabi po dito, ang sabi sa verse 23a, whatever you do, basahin natin sabay-sabay, whatever you do, work heartily. Look at this picture.
Work heartily. Alam niyo po, sa Greek word po ng heartily, dalawang word po yan. Yung ek, tsaka yung sukay. I don't know kung tama yung pronunciation kasi may silent P siya. Ek sukay, na nangangahulugan sa ating buhay. O hindi naman kaya, sa ating puso, sa ating kaluluwa, sa ating buong pagkatao. So, ibig sabihin, when we say, whatever you do, work heartily, gawin mo ng buong pagkatao. Gawin mo ng buong buhay. Gawin mo ng buong isipan. Gawin mo ng buong puso. Yun po yung gustong sabihin ni Pablo. Ibig sabihin, buong kaluluwa, buong lakas, ang Diyos ay hindi lamang interesado sa ating ginagawa, kundi maging sa motibo ng ating mga puso. Our God is not interested kung ano yung pwede mong ibigay sa Kanya. Our God is not interested sa yung pera, kung meron man ngayon. Okay? Our God is not interested sa kung ano mang dinidesire natin sa pagkakataong ito. But our God surely interested kung ano ang nilalaman ng puso mo. Naintindihan natin? Kaya naman, pansinin po natin mabuti, hindi po ibig sabihin nagtaas po tayo ng kamay, hindi po ibig sabihin umiyak po tayo, is nakapagpuri talaga tayo sa ating Panginoon eh. Ang tanong sa atin ng ating Panginoon, ang malaking question mark sa atin ng ating Panginoon, kumusta ang ating puso sa Diyos? Because number one, a way of life should be heartfelt worship. Number one, importante po na meron po tayong heartfelt worship. Kapag sinabing heartfelt, hindi mo lang basta nararamdaman. Hindi mo lang basta inaipapakita. Intindihan ninyo? But rather, na ipaparamdam mo sa iba ng iyong pagsamba at lalong-lalo na napaparamdam mo sa Diyos na totoo ang iyong pagsamba. Are you getting my point? Okay? Kaya nga may pagkakataon, alam niyo po, na-encounter ko to, kami ni Pastor Omar. Sabi po sa akin, ng dati naming kapatid nakasama sa paglilingkod, Pastor, ayoko na pong mag-worship. Sabi ko sa kanya, bakit naman? Kasi po, Pastor, paulit-ulit na lang po yung lineup eh. Ano ba yung mga lineup namin dati? Basta puro luma yun eh. Bigay tayo ng mga lumang kanta. May nakita ako kahapon, kinanta ni Pastor John Nabiloklukan, naalala ko yung kanta na yun. Ako'y umaawit noon, ngunit hindi para sa'yo. Panginoon, ang ganda ng kanta. Pamilyar kayo sa kanta na yun, mga lumang kanta na yan. And somehow, even yung melody, napaka-luma na. Kaya naman, ang pangit ng kanta, ang pangit naman, luma naman, baka pwede bago naman. Hindi na ako kakanta kasi ang pangit ng boses na kumakanta. Ayoko na maganda kasi paulit-ulit, puro na lang, mahal na, yung sasayo ka pero isang paa lang, ang sakit eh, mahal na, ayoko na yan, paulit-ulit na lang. Sige pa ulit-ulit ba? Sige, ikaw naman mag-worship. Alam niyo po nung tumayo sa harapan, hindi po nabigay yung totoong pagsamba sa Panginoon. Why? Hindi naman ito patungkol sa lineup. Worship is not about the lineup. Worship is hindi patungkol sa song leader. Are you getting my point? Ang worship ay hindi dahil sa tono. Alam niyo po ba ng mga wrong churches na malapit po sa aming mga puso, kilala po ng ating mga leader, na wala po silang song leader. Pero kapag umating kami sa isang anniversary na isang church na malapit sa aming puso, anniversary nila, wala silang song leader. Meron silang song leader pero wala silang music team. Ang ginagawa po nila, parang videoke. Maganon kaya tayo. Same pa rin kaya ng worship. But remember, nung nandun po kami, lahat po yung umaawit ng papuri sa Panginoon. Mararamdaman mong totoo ang kanilang pagsamba sa ating Panginoon. Why? Ang worship po ay hindi po bounded ng mga instruments. Ang worship po ay hindi bounded ng song leader. Ang worship po ay nakabase sa isang bagay, sa laman ng ating mga puso. Tapikin mo nga yung katabi mo, sabi mo sa kanya, puso ang usapan, kapatid, puso Puso, puso. Heartfelt worship. Kapag may taong sumusuko Marian, hindi yan. Heartfelt. Sabi sa Deuteronomy chapter 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. Love the Lord your God with all your heart, okay, with all your souls and with all your might. Hinighlight po natin. At para maintindihan natin, ito pala yung sinasabi ng Colossians, na dapat mahalin natin ang Panginoon whenever we are worshiping God. Dapat we make sure na mahal natin ang ating Panginoon
Sa ating mga puso. Okay? Pag sinabing sa ating mga puso, hindi lang yung tipong kapag pray ka lang. Sabi ron, with all your soul, sa iyong kaluluwa, at higit sa lahat, with all your might. Hanggat meron kang lakas, magpuri ka sa Panginoon. Alam niyo po, ang pagsamba po sa Panginoon, matitigil lang yan, dapat pagpatay ka na. Tingin nga sa katabi. Buhay pa ba? Tapikin mo nga. Sabi nga nung kanta, di ba, yung joyful na yun? Lahat ng may hininga. Ano yun sa English? Let everything that has breath praise the Lord. So as long as meron kang hininga sa Panginoon, magpuri ka sa Diyos. Hanggat meron kang lakas, magpuri ka sa ating Panginoon hanggat kaya mo. Huwag kang iinda. Karamihan po, ng mga Kristiyano ganito Pastor, hindi mo na po ako mag-worship sa Lord kasi po, masakit po ang ulo ko Tanong, ulo mo ba yung mag-worship mo? Parang mali ako ng example Hindi naman Are you getting my point? You are worshiping God through your heart. Hello? Nandiyan pa po ba kayo? Kanina nakapagpuri ba tayo? Kasi kanina nasa likod ako, winorkout ko na nasa harapan ako para nasa ganon, konting lakad lang. Hindi ko na kailangan ng maraming escort para makapagturo sa harapan. Hindi ko na nakita ang inyong pagsamba. But I do believe, hindi ko man nakita yun ng ating Panginoon. Are you with me? Nakita ng ating Panginoon. Lahat ng ginagawa natin sa araw-araw, nakikita ng ating Panginoon kung ginagawa natin para sa Kanya. Sabi nga ng Psalms 102, serve the Lord with gladness. Come into His presence with singing. Okay? Look at this. Serve the Lord with gladness. Hindi sinabi ng ating Panginoon na huwag kang lumapit sa Panginoon pag malungkot ka. Hindi, kahit malungkot ka. Lumapit ka sa Panginoon na may kasiyahan. Why? Si Lord yung magpapasaya sa'yo Alam niyo po, kung pag tayo po ay malungkot, huwag mong hanapin yung kasiyahan sa katabi mo. Pag meron tayong problema, huwag mong hanapin yung sagot sa problema mo sa katabi mo. Sa pamilya, huwag mong hanapin dyan, kapatid. Why? May mga pagkakataon, hindi kayang punan ng katabi mo yung pangangailangan mo. Hello, sa mag-asawa, ganoon din po. May mga pagkakataon, we cannot satisfy yung ating pong mga partners in every aspect ng ating pong buhay. But listen to this. Ano man yung hindi kayang ibigay ng mga katabi natin, kayang-kayang ibigay ng ating Panginoon. Kayang ibigay ng ating Panginoon yung satisfaction na hinahanap mo. And I tell you, if you have the Lord Jesus Christ, wala ka nang hahanapin pa. Sabi nga ng kanta, di ba? Wala nang hahanapin pa. Wala na talaga. Pag meron kang Kristo, wala ka nang hahanapin. Ang worship ay hindi lang performance, kundi devotion sa ating Panginoon. It is a devotion. It is a commitment sa ating Panginoon. Hindi ito tungkol sa galing, kundi tungkol sa puso. Okay? I tell you, sabi ko nga paulit-ulit, yes, magandang meron tayong galing, meron tayong talento. But I tell you this, hindi po batayan ng galing at talento para tayo po ay makapagbigay ng totoong pagsamba sa Diyos. Kadalasan, kung galing lang ang pag-uusapan, walang ano sa atin, walang karapat-dapat sa atin. Look, imagine that. Preacher, tignan nyo yung preacher nyo. Hindi naman ako magaling Kung galing lang ang pag-uusapan, mas maraming magaling. Yung galing lang sa pagtugtog, ay mas maraming magaling tumugtog. Pagpagandahan ng instrument, ay mas maraming mas magandang instrument. Wala pa tayo sa kalagitnaan. Pero hindi naman pinag-uusapan yung ganda at galing Ang pinag-uusapan, yung puso ng bawat lumalapit sa ating Panginoon. Kaya kahit gaano kapangit yung sitwasyon, kahit gaano kapangit yung dala-dala mo, okay, I tell you, kung lalapit ka ng buong puso sa ating Panginoon, mapapangiti mo ang Diyos sa buhay mo. Are you getting my point? When is the last time na pangiti mo na si Lord sa buhay mo? When is the last time na sabi mong, Lord, eto na po yung the best ko para sa'yo. And this is 100% my best. Though there's so many times yung best natin, hindi naman enough talaga. But I tell you, nakikita ng ating Panginoon ang laman ng ating puso. Are you with me? Palakpakan natin si Kristo. Sabi nga rito, ni A.W. Tozer, if you will not worship God 7 days a week, you do not worship Him on 1 day a week. Okay? Kung ang pagsamba sa Diyos ay hindi nakikita sa buong linggo, hindi rin ito tunay na pagsamba kapag linggo lamang. Naiintindihan natin. Ito po yung katotohanan. Pag pinag-usapan po natin yung pagsamba sa ating Panginoon, hindi po ito usapan ng linggo lang. Okay? But rather ng araw-araw nating buhay. Pastor, paano po yun?
natutunan ko po yung worship po sa Sunday lang. Hindi ang worship po, hindi po every Sunday lang. Kahit tayo po ay nasa school, tayo po ay pwede magpuri sa ating Panginoon. Okay? Hindi nyo magets, no? Or di naman kaya, nasa trabaho, pwede tayo mag-worship sa Lord. Pastor, paano po yun? Yung maayos na pumumuhay po natin, ito po ay pagsamba sa Diyos. Kapag tayo po ay nasa loob ng pamilya, di ba? Inutusan ka na nanay mo, sabi na nanay mo, anak, magugos ka muna ng pinggan. Anong sagot ng mga kabataan? Wait lang. Alam nyo na, no? I tell you, kapag ganyan po yung mindset natin, we are not serving God. And yes, sumunod ka nga sa Panginoon, sumunod ka nga sa nanay mo. Tingnan nyo ito mabuti. Pero nakasimangot ka naman. Bakit di susunod? Sabi kasi ng nanay, anak, isa! Ay na, isa pa lang yan. Pag pangalawa, mabigat na yan eh. Yeah? Yung ibang magulang, meron pang 2 kalahati. Ayan, may ganyan na. Doon pa lang kikilos. Diba? Pero yes, gagawa ka nga ng mga bagay na inuutos sa'yo. Ito ang problema, nakasimangot naman. Di naman kaya nagdadabog. Yung kinagugas ka ng 1 pinggan, naging 4 yung pinggan. Basag eh. Yeah? Are you getting my point? Tingnan nyo ito mabuti. Marami sa atin nagreklamo. Ano ba yan man? Ang daming hugas ang pinggan. Hindi mo nakikita yung blessing eh. Tingnan nyo ito mabuti. Do you know, na kaya ka nagugas ng pinggan kasi maraming pagpapala ang ating Panginoon sa inyong hapag. Maraming pagkain binigay sa atin ng ating Panginoon. Ay, ano ba naman yan? Ang traffic naman. Yan yung kadalasan. Dati naging problema ko rin yan. Ang traffic? But then again, you will realize, kung di ka binigyan ng Lord ng sasakyan, hindi mo problemahin yung traffic eh. May blessing pa rin parati. Hanapin pa rin na parati natin yung blessing. Ay, ano ba naman yan? Baha. Problema na ng government yun, flood control. Diba? Are you getting my point? Hanapin parati natin yung blessing. Tabi mo sa katabi mo, hanapin mo yung blessing. Huwag parating yung pangit lang. Diba? Pag nasa school, pwede pa rin tayo maging pagpapala sa Panginoon, especially sa mga students natin. Diba? Pastor, exam po namin eh. Sabi po ng ating Panginoon, di ba? Do not lean on your own understanding. That's why umasa po ako sa katabi ko. Nangopya po ako. Ayan na. Hindi po ganoon ibig sabihin ng ating Panginoon. Do not lean on your own understanding. Hindi sabi ng Panginoon, mangopya ka. But rather, gawin mo na may katapatan. Di ba? Nakapasa ka nga, nangopya ka naman. Aray ko po. Sino rito yung mga nangopya? Tanong ni Mark Lian eh. Sino rito yung 5 minutes, doon pa lang nag-review bago mag-exam. Walang review, stock knowledge. Galing, no? I tell you, worship ay patungkol sa ating pong puso. Nagdilingkod ba tayo ng buong puso sa Diyos? Okay? Or ginagawa lang natin yung bagay na yan dahil kasi na-assign sa atin? Bakit ka nagbiministeryo? Bakit ka naglilingkod? Dahil ba na-assign sa'yo? O dahil ginagawa mo yan kasi mahal mo ang Diyos? Okay? Remember, heartfelt worship dapat yung ating pagsamba sa ating Panginoon. Pangalawang bagay, ang sabi dito, as for the Lord and not for men. Gawin natin yung mga bagay na to dahil sa ating Panginoon. Worship God as for the Lord and not for men. Whenever we are doing something, ito yung gustong sabihin ng ating Panginoon, gawin mo para sa Kanya. Okay? Iba yung pagrespeto mo sa magulang, pagsunod sa teacher or whatsoever, o kahit sa hindi mo kakilala. Alam niyo po, nagkaroon ako ng ganitong mindset before and hiningi ko ng tawad sa Panginoon. Kasi nakakainis yung ganito eh. Hindi ko alam kung nagagets nyo thumbs up po kayo kung agree po kayo Yung marespeto kang tao tapos babastusin ka na lang, basta-basta. And, correct me if I'm wrong, pumasok din sa isipan ninyo na kung hindi mo kayang magbigay ng respeto sa iba, hindi rin kita i-respeto. Tama, no? Ganyan din yung mindset ko dati. Pero alam nyo, mali pala yun. As a Christian pala, yung respeto pala, binibigay pala yun kahit hindi deserve ng taong irespeto siya. Why? Kristiyano ka eh. Kristiyano tayo eh. Hindi pala you earn it. So, kung di mo ko nirespeto, i-earn mo kung ano yung ginagawa. I-earn mo. Gusto mong respeto ka, i-earn mo yan. Respeto mo rin yung iba. Hindi pala ganun. Respetuhin mo yung iba kahit hindi ka respeto. Kasi ganun pala yun dapat. Gawin mo para sa Diyos. Okay? So number 2, dapat honoring worship. Okay? When we say honoring worship, hindi ka lang basta nakafocus sa tao.
na ginagalang mo ng respeto mo, nakapokus ka sa Diyos, pinapaalalahanan, sino ba yung master? Sino ba yung master ko? Tapikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, sino master mo? Sino master mo? Parang joke-joke, no? Dapat alam natin, pinapaalalahanan tayo ni Pablo na ang ating audience ay hindi lang ang tao, but rather ang ating Panginoon. Kaya listen to this, may nakakakita man o wala, di ba? Gawin natin para sa Diyos. Hello? Sabi nga ni Brother Mark Lee nung nakaraan, di ba? Pag sumakay ka ng jeep, magkano bayad sa jeep ngayon, minimum? 13? Grabe, mahal pala, no? 13 na, 13. Nagbayad ka ng 20 pesos. Sinuklihan ka ng driver, 10. Ano gagawin? Thank you, blessing. Blessing yun eh. Di ba? Napakasimple lang, simple lang na bagay yun ha. Napakaliit na halaga lang nun. Pero kadalasan hindi pa natin maging tapat sa ating Panginoon. Remember this. And mindset natin ganito, wala namang nakakita eh. Hindi ko naman mali yun, mali ng driver yun eh. Tama? Tingnan nyo itong mabuti. Okay? Hindi ka man nakita ng driver, hindi ka man nakita ng mga tao sa paligid mo, nakita ka naman ng Diyos. Hello? Papasok ka sa opisina. Na-experience namin to eh. Yung church na hinahandle namin, grabing kumpleto sa school supplies eh. Office supplies. Kasi yung mga Christian na nagtatrabaho sa office, nag-uuwi ng ballpen, ng stapler, ng typewriting, ginawang supply yung yung office eh. Yes, maliit na bagay lang. Pero ngayon wala na bang gumagawa sa atin yan? Wala na. Hana, hindi mo na ba ginagawa yan? Hindi naman. Simpleng bagay lang. Typewriting, ballpen. But I tell you, maliit na bagay lang yan. Pero nakikita ka ng Panginoon kung tapat ka. Hello? Eto pang isa. Sino rito nasubukan ng nakita yung pantalon ng tatay niya? Nandun yung wallet. May pangangailangan ka. Habang tulog si tatay, kumuha ka ng konting halaga lang naman. 20, 500. Yung hindi halata. Yung totoo. Kasi nagawa ko na yun eh. Dati matagal na. Dati siguro mga elementary ako, nagawa ko na yun. Si papa ko kasi lagi ngayon lang inamin, no? Nagsasabit ng pantalon sa amin, sa may pader. Tapos pag tulog na, pag nakainom, kukunin ko yan. Kuha ko ng 20, 5. Pag coins, madaling kunin coins, hindi hanapin eh. Tama? Nagawa natin, no? Lit na bagay lang. But I tell you, hindi ka man nakita, pero nakita ka ng ating Panginoon. Hello? Tabikin mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, nakita ka ni Lord. Alam niyo po, maraming mga Kristiyano nawawala ng sigla sa paglilingkod dahil naghahanap sila ng appreciation sa tao. Okay? Ayoko na mag-serve kasi hindi naman ako na-appreciate ni Pastor. Lalong-lalo na hindi po tayo ganoon. Iba po yung way po natin na pupakita ng appreciation. Ayoko na mag-serve kasi hindi man ako na-appreciate ng leader ko. Ayoko na mag-serve kasi naman puro yun na lang yung pinupuri nila eh. I tell you, you are not serving God kung umahanap ka ng appreciation ng tao. Hello? Ayoko na mag-serve. Ayoko na umating sa church na yan kasi si Pastor Maron parating nagtuturo eh. Sino gusto magturo? Di ba? Kapag ganun yung mindset po natin, there's something wrong sa atin. Okay? And especially pag tingnan niyo itong mabuti kapag yung dating sa atin ng Word of God is pinapatamahan tayo ng ating pastor, there is something wrong sa atin. Kasi po, sabi po ng isang pastor na malapit po sa akin, Pastor, kapag tinatamaan ka ng Word of God, be thankful. Why? Kinakausap ka ng Panginoon. Hello? Pag kinatamaan tayo, kinakausap tayo ng ating Panginoon. Okay, listen to this. Ngunit kapag naalala natin na si Kristo ang ating Heavenly Master, mananatili tayong tapat kahit walang papuri mula sa iba. Kahit walang nag-appreciate sa'yo, I tell you, you will serve the Lord eh. Especially kapag dumarating yung pagkakataon na wala ka talagang aasahan na comments or appreciation sa ibang tao. Especially kung kayo po ay nasa aking kalagayan, mahirap kasi yun eh. Kapag bilang ikaw yung pinaka-senior pastor or whatsoever, ikaw leader, kadalasan konti lang yung mag-appreciate sa'yo, mas madalas yung negative eh. And iisipin mo kadalasan, saan ko ba kukunin yung lakas ko? Parang wala namang na-appreciate sa akin. Ang sakit-sakit, ang lungkot-lungkot.
But then again, niremind ako ng salita ng ating Panginoon. Okay? Kapag walang nag encourage sa'yo, kapag walang naka-appreciate sa'yo, tingin ka sa akin, anak. Tingin ka kay Kristo. Kasi hindi ka pinababayaan ng ating Panginoon. Parating nakikita ng ating Panginoon ang iyong ginagawa. Lahat ng bagay na ginagawa mo para sa Kanya, na-appreciate niya. Lahat. Hello? Sino rito nagkaroon ng tampo sa kanyang magulang kasi hindi siya na-appreciate? At I tell you, maniniwala ka ba? Akala mo lang hindi ka na-appreciate, pero mahal na mahal ka ng nanay mo, ng tatay mo. Minsan di lang sila showy. At mas lalong na-appreciate ka ni Lord. Tingin sa katabi, sabi mo sa kanya, na-appreciate ka ni Lord. Okay? The worship of God is not a part of the Christian life. It is the Christian life. Okay? Kapag si Kristo ang ating master, hindi tayo maglilingkod para mapansin. Okay? Huwag tayong papansin. Parang pangit, no? Huwag tayong papansin. Gawin natin para sa Diyos. Hindi tayo titigil kapag hindi tayo na-appreciate. Hindi natin ikukumpara ang ating ministry sa misteryo ng iba. Hindi mo ikukumpara ang iyong buhay sa buhay ng iba. Why? May sariling flow yung buhay mo eh. Hindi mo kailangan mainggit. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang mainggit. Huwag mo i-compare. Kasi kadalasan ganito. Ay, bakit ganito? Yung business ko hindi nag-workout, but yung iba nag-workout. Eh, tingnan mo mabuti. Unang-una, magkaiba kayo ng business. Di ba? Hindi naman sa lahat ng pagkakataon tama, okay yung flow ng business. Eh. May mga pagkakataon talaga, bagsak, may mga pagkakataon mataas. Pero huwag kang mainggit. Okay? May tamang oras para sa'yo. May tamang blessing para sa'yo. Okay? Huwag mo ikumpara. Yung ministry, yung buhay mo, yung status mo sa buhay, yung pamilya mo, huwag mong i-compare. Okay? Huwag yung gagawin ito, mga bata. Ay, sana yung parents ko, yung parents ng classmate ko. Huwag niyo pong gagawin yan. Baka mamaya naisip natin yan eh. Ay, mahirap lang kami. Sana katulad ako ng classmate kong mayaman. Huwag mo i-compare. Sabi mo sa katabi mo, huwag mo i-compare. Pinagpala ka dahil sa parents mo ngayon. Pinagpala ka dahil sa buhay na meron ka ngayon. You just need to appreciate yung bagay na yan. At panghuling bagay, ang sabi dito, Colossians chapter 3, verse 23, knowing that from the Lord you will receive the inheritance as your reward. Look at this. Inheritance as your reward. Okay? Inheritance as your reward. So, ibig sabihin, okay, dapat meron tayong tinatawag na holding worship. When we say holding worship, ibig sabihin, hanapin mo kung nasaan dapat yung hope mo. Hanapin mo kung nasaan dapat yung pag-asa mo. Worship that remains faithful to the Lord. Okay? Kahit may mga pagkakataon na parang sobrang hirap na, maging faithful ka pa rin sa ating Panginoon. Listen to this, ang sabi ng Panginoon, ang inheritance na binanggit dito ay isang kamanghamanghang pangako para sa mga mananampalataya. Okay? Merong pinangako si Lord sa atin eh. Merong inihandang pagpapala si Lord para sa buhay natin. Kailangan lang natin pagtuunan ng pansin, panghawakan yung pinangako ng ating Panginoon. Sa kultura noon, ang mga alipin ay walang mana. Okay? Sa buhay nila Apostle Paul, kapag alipin ka, wala kang mamanahin. But look at this. Tayo po ay hindi naman tayo kinikilala ni Lord eh. Tayo po ay bayang marumi. Mga Gentiles po. Kung ikukumpara po tayo sa mga Israelita, mga nakakadiring tao, especially mga Pilipino, tanongin niyo ako, Pastor, bakit? Sige na, Pastor, bakit? Sample. Ang mga Pinoy, lahat ng parte ng hayop kinakain. Tingnan mo, sa manok. Sa manok, di ba? Palong na lang yata ang di kinakain eh. Tuka, no? But halos lahat kinakain eh. Alam nyo ba sa mga Israelita, hindi nila kinakain lahat? Parts lang. Tingnan mo, bituka, kinakain. Atay, kinakain. Leeg, di nga nila kinakain. Yung paa, di ba? Kinakain. Ulo ng manok, utak ng manok. Di ba? Sa atin, lahat talaga kinakain. Kaya ang tawag sa atin, mga marurumi. Totoo. Ang tawag po sa atin ng Biblia, mga marurumi. But still, dahil sa grasya ng ating Panginoon, na-experience po natin yung grace ni Lord. Habag po ng Diyos kung bakit po tayo naligtas dahil po kay Kristo. At panghawakan po natin yung pangako na yon. Panghawakan, huwag mong bibitawan.
May mga pagkakataon, maraming tao lumalapit sa atin at nangangako. Parating napapako eh. Tama? Ang sakit kaya nun, pangangakuan ka, tapos di pala totoo. Parang yung inuutong bata, parang sinabi sa'yo, sige anak, huwag ka nang umiyak ha, mamaya pupunta tayo ng Jollibee. Oh. Punta tayong SM, yan yung mga pang-scam ng magulang eh. Yeah? But then, nagililipas yung araw, hindi naman mangyayari. Kaya pansinin yung mga mabuti, yung mga bata ngayon matatalino na. Pag sinabing, punta tayo ng SM, ay, hindi naman yung totoo, sabihin ng mga bata, scam yan, scam. Oh, scam yan. Sabihin, tingnan nyo, for example, di ba? Pag Pasko, di ba mamasko yung mga bata? Natry nyo na mamasko? Di ba? Tapos yung pinagpaskuhan mo, papatago mo muna sa magulang mo. Sige, papatago muna namin ha. Para pag pag meron kailangan kang bilhin, pwede mo nang kunin. Tapos lumipas yung buwan, kukunin ng mga bata, wala na. Ang dami pang sumbat. Pinalaki kita. 9 months kitang dinala sa akin sila pupunan. Wala na. Pinabayad na, ganito. Ang dami. Kinumpute na yung buong buhay ng bata, kinumpute na. Kulang pa yung pinamaskuhan mo kung paano kita pinalaki. Na scam, no? Tama? Kaya tumatatak sa mga bata, ay, scam yan, scam. Ha? Pero, look at this. Si Lord po, hindi po scammer si Lord. This is the point. Hindi kayo makamubuan dyan, ha? Hindi po scammer si Lord. Sabi mo sa katabi mo, hindi scammer si Lord. Kaya panghawakan mo yun. Whenever you are worshiping God, pansinin niyo pong mabuti ito. Whenever we are worshiping God, kahit may masakit sa katawan mo, magpuri ka sa ating Panginoon kasi si Lord nagbibigay ng pag-asa sa iyo eh. Tama. There is hope sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya naman nasabi sa Matthew chapter 6 verse 20, "But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust destroy, and where thieves do not break in and steal." In Hebrews chapter 6 verse 10, "For God is not unjust so as to overlook your work and the love that you have shown for His name in serving the saints as you still do." Tingnan niyo ito mabuti. And just so as to overlook, hindi basta binabaliwala ng Panginoon. Hindi pinapalampas ng ating Panginoon yung ating pong mga ginagawa. At ang sabi ng Revelations 22 verse 12, "Behold, I am coming soon, bringing my recompense." Pinangako ng ating Panginoon, may recompense with me to repay each one for what he has done. Okay? Kaya huwag kang magsasawa, kapatid, na gumawa ng mainam para sa Diyos. Huwag kang magsasawang magpuri sa ating Panginoon. Why? For sure, at the end of the day, si Lord yung magbibigay sa atin ng reward. And that kind of reward, I tell you, ito po yung nakakamanghang reward na di mo masukat akalain na ipagkakatiwala sa iyo ng ating Panginoon. Maybe right now, nawawalan ka na ng pag-asa. Amen. Nawawalan ka ng hope kasi meron kang iniinda. Nawawalan ka ng saya kasi yung kasama mo puro may problema or whatsoever. I tell you, hanapin mo yung kalakasan at kaligayahan, kasapatan sa Diyos, sa ating Panginoong Jesus. Aim at heaven and you will get earth thrown it. Aim at earth and you will get neither. Angkinin natin, ariin natin. Ang ating pag-asa ay hindi lamang isang gantimpala, kundi sa Panginoon mismo. Okay? Sa Lord mismo natin makukuha yung gantimpala na ito. Ang bawat luha sa ministry ay makikita natin sa Panginoon dapat. Hanapin natin, ibuhos natin yung ating mga luha. Ang bawat sakripisyo ay hindi dapat nakakalimutan. Mas lalong hindi kinakalimutan ng ating Panginoon. Ang bawat tapat na pagsamba ay may walang hanggang kabuluhan sa harapan ng Diyos. Hindi pinawawalan ng Lord ng kabuluhan ang ginagawa natin para sa Kanya. Hindi ka man na-appreciate ng katabi mo. I tell you. Si Lord na-appreciate ka. Okay? And this is my conclusion. Ang tunay na worship ay hindi natatapos sa loob ng simbahan. Listen to this. Huwag mo lang tapusin sa loob ng church. Ito ay nagpapatuloy sa ating tahanan, sa ating trabaho, sa ating paaralan, at sa ating ministeryo. Kapag si Kristo ang sentro ng ating buhay, ang bawat gawain ay nagiging pagsamba para sa Kanya. Tandaan po natin, remember the 3H. Number 1, heartfelt worship. Number 2, honoring worship. And number 3, holding worship. Listen to this.
Hindi lang tayo umaawit para sumamba. Tayo ay nagbubuhay upang sumamba. Hindi tayo umaawit para sumamba, tayo ay nabubuhay para sumamba. Listen to this. Nabubuhay ka ngayon para magpuri sa Diyos. Amen po ba? Tayo po tayong lahat, tayo po magpasalamat sa Panginoon. You know what? Ang pinakamataas na uri ng worship ay ang isang buhay na buong pusong inialay sa Panginoon. The question is, are you willing, masasabi mo sa sarili mong, handa ka talagang mag-alay ng buhay sa ating Panginoon? Or, you're serving God partially? Kaya may mga pagkakataon, hindi heartfelt yung worship natin. And God wants na yung worship natin should be heartfelt. Hindi lang basta ikaw yung nakakaramdam, but rather na ipaparamdam mo sa Diyos yung totoong laman ng iyong puso. Worship should be honoring sa ating Panginoon as Master and Savior ng ating buhay. Parati natin itanong sa ating sarili, sino ba yung Master ko? Si Lord, si Kristo ba yung Master ko sa pagkakataong ito? O ang aking sarili yung Master? Baka ako yung Master eh. Kaya hindi nasusunod si Kristo kasi gusto ko ako yung masunod. And lastly, whenever you're worshiping God, hinahanap mo ba yung pag-asa mo sa Lord? Or hinahanap mo sa katabi mo? Hinahanap mo sa material na bagay? Alam niyo po, brothers and sisters, marami po tayong hinahanap na pangangailangan natin sa araw-araw. But God wants us to be reminded. Hanapin natin sa Diyos. Ano man yung sa tingin mong kakulangan sa buhay mo, isandal mo sa Diyos. Kung ano man sa tingin mo yung kulang sa'yo. Ipagkatiwala mo sa ating Panginoon ang sa tingin mong hindi mo kayang pagtagumpayan. Sapagkat at the end of the day, you will realize, kaya ka pala nakapagpapatuloy ay hindi dahil sa'yo, kundi dahil din kay Kristo na ating tagapagligtas. Lord Jesus, we thank you, Lord, sapagkat sinamahan mo kami, Panginoon, na maintindihan ang tunay na kahulugan ng pagsamba. At sa mga susunod pa, Panginoon, we will still talk about worship, nag-uumapaw na pagsamba. At nawa, Panginoon, ngayon pa lamang, mas maintindihan po namin that worship is not about singing. Worship is not about our instruments. It's not about the program itself. It's not about the person, O God, na nasa aming harapan. Hindi po dahil sa song leader. Hindi po dahil mahal po namin yung katabi po namin. Hindi po dahil meron po kami mga mahal sa buhay na kapaligid po sa amin. But rather, it's all about you, Panginoong Jesus. It's all about you, Lord. Kaya naman, Lord, please always remind us na ang worship po, Panginoon, na hindi dapat natatapos tuwing araw ng linggo lamang. Sapagkat ang tunay na pagsamba ay nagpapatuloy sa amin pong mga buhay, sa araw-araw na lakad po namin. Pagpalain mo, Panginoon, ang aming mga kapatid na narito ngayon. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat isang nangangailangan ng anumang mga bagay para po sa iyo. Pagpalain mo, Panginoon, ang sino mang humihingi ng kagalingan, Lord Jesus, ng pagpapala, pinansyal, trabaho, or whatsoever, Lord Jesus. Bless each and every one here, Panginoon. At patuloy kang magpakilala na ikaw ang Diyos na karapat-dapat po naming sambahin. We thank you, Lord Jesus, and we give you all the glory, all the honor, sa pangalan ng Ama,
ng Anak at ng Espiritu Santo, ang lahat ay magsabi ng Amen. God bless everyone. Tayo po pinagpala ng salita ng Panginoon. Amen? Amen. Sabi nga, anuman ang maging panahon, anuman ang maging sitwasyon, ang Diyos lamang ang purihin natin. Amen. Sige po, patuloy tayo magsaya sa presensya ng Panginoon as we close our service. Sa piling ng Panginoon, araw-araw, makikita natin yung kaligayahan. Araw-araw, makikita natin kasama natin ang Diyos. Araw-araw kasiyahan. Woo! Araw-araw kagalakan. Araw-araw, oh Diyos. Let's claim. Kapag kasama ang Diyos, araw-araw. Araw-araw sasamahan. Araw-araw di iiwan. Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Ano man ang maging panahon. Ano mang maging panahon. Ano mang pagkakataon. Ano man ang sitwasyon. maging sitwasyon, Ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 Gusto mo natin i-declare sa buhay natin, araw-araw, araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, oh Diyos, araw-araw, oh Diyos, araw-araw kasama natin ang Diyos, amen! araw-araw sasamahan, Araw-araw, hindi iiwan. araw di iiwan, Araw-araw, oh Diyos. Araw-araw, oh Diyos. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Sabihin natin sa Diyos, ano man na maging panahon, maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin, ikaw at ikaw pa rin. Oh, 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 oh. Gusto mo natin sabihin sa Diyos, wala siyang katulad. Wow, oh. Wala kang katulad, lalala kang katulad. Wala kang katulad, lalala kang katulad.